Arangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base at bisitahin natin ang traffic situation ngayon dyan sa may EDSA Guadalupe. Unahin natin yung nasa kaliwang bahagi ng inyong mga screens. Nako, napaka-traffic sa mga oras na ito. Ito yung northbound lane ng EDSA Guadalupe. So ito yung galing ng Pasay, galing ng Makati at papasok ng Mandaluyong at papunta ng Quezon City. Samantalang nasa kanang bahagi ng inyong mga screens, yung nasa bandang dulo, mabagal din ang daloy ng trapiko. Yan naman yung southbound lane ng EDSA. Yan yung galing ng Mandaluyong, papasok ng Makati, papunta ng Pasay at papunta ng Taguig area. Traffic ngayon dahil rush hour at first day nga ng eskwela ng mga private schools. Samantala, silipin naman natin ang isa pang bahagi ng EDSA. Okay, ito yung EDSA Aurora intersection. Yun nasa left side, yan yung papunta ng Masinag at Cubao area. So yan yung galing ng Manila, Santa Mesa, E. Rodriguez. Ngayon, nakatigil yung mga sakyan dahil may stoplight sa patawid ng EDSA. Samantalang nasa kanang bahagi ng inyong mga screens, yan yung galing ng Marikina, galing ng Rizal area, papasok yan ng E. Rodriguez at papunta ng Santa Mesa at Manila area. July 29, 2025, Martes. Tapos na ang SONA ng Pangulo pero tuloy-tuloy ang trabaho. At syempre patuloy din ang pag-arangkada ng mga balita at impormasyon. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Patay nang makasagupa ang pwersa ng militar. 500 pamilya inilikas. Higit 100 pamilya apektado ng sunog sa Maynila. Habang sa Davao City, higit 30 tindahan sa palengke nasunog din. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. direktang binanatan ang mga tiwaling opisyal sa kanyang ika-4 na SONA. Ilang kongresista dinipensahan ang hindi pagtalakay sa impeachment case ni VP Sara Duterte sa SONA ng Pangulo. At K-pop star Cha Eun-woo nagsimula na sa kanyang mandatory military training. Patay ang 7 rebelde matapos makipagsagupaan sa militar sa Uson, Masbate. Lumikas naman ang 500 pamilya dahil sa engkwentro. May umaarangkadang balita sa FMR News Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Umalingaw-ngaw sa niyugan at palayan ang mga putok ng baril nang makasagupa ng mga sundalo ng 22nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang ilang kasapi ng NPA Masbate sa kuta nito sa Barangay San Mateo sa bayan ng Uson, Linggo na madaling araw. Daan-daang pamilya at mga alagang hayop ang lumikas sa takot na madamay. Kung pwede pakiusap lang, umulong na, makisab na nalugod din sa inda. Lord, Lord, pagkat sa amon, Lord. Sko daw. Batik ng putok. Grabe, grabe na kurba naman, oh. Dapat lang kami di sa duta. Di kami sa duta nagapat. Grabe ng puruto kanina pa na. Pero ang pamilyang ito naipit sa bakbakan kaya dumapa at nagkubli na lang sa bahay. Tumagal ng 30 minuto ang palitan ng putok ng dalawang grupo. Nakatakas ang ibang rebelde pero nalagasan sila ng 7 kasama kabilang ang kanilang political leader at commanding officer ng platoon. Na-recover ng militar ang 9 na mataas na kalibre ng armas, subversibong dokumento at ilang personal na gamit na nasa pangangalaga na ng pulisya. Sinuri ng SOCO ang mga labi bago dinala sa punerarya. Ayon sa militar, resulta ito ng follow-up operation sa engkwentro sa Barangay Candelaria, Uson noong June 19, kung saan isang rebelde rin ang napatay. Nung pumunta po dyan ang sundalo, na paintindi po natin sa kanila yung piligrundulot ng pag-support nila sa NPA. Kaya nung bumalik po yung NPA sa kanilang lugar, ay may mga nagpapaabot po ng information sa atin.
Binigyan ng food packs at psychosocial intervention ang 566 na pamilya na naapektuhan ng bakbakan bago pa uwiin nitong Lunes. Pinili ng ilan na manatili muna sa evacuation center hanggang humupa ang tensyon. Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Dalawang lalaki ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaslang sa Tagum City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonya. Hindi alam ni Eduardo Bergantin na ito na ang huling larawan niya bago siya pinagbabaril sa barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte madaling araw nung Biyernes. Base sa investigasyon ng mga pulis, sinabi ng mga kaanak ng biktima na nakatanggap ito ng death threat ilang araw bago nangyari ang pamamaslang. Yung victim kasi is according to his family, may mga threat na. So yung suspect natin na nahuli, according sa family, ay pumupunta yun doon sa bahay nila. At may mga usap-usapan sila, parang may hinihingi na hindi niya nabigay. Lumalabas din sa investigasyon na dinukot ng 3 lalaking nakamotor ang biktima habang namimili ng kakanin sa tindahan. Dinala ito sa barangay Apocon at doon na binaril. Agad tumakas ang mga salarin pero nahuli ang isa sa kanila sa hot pursuit operation. Nakuha sa kanya ang isang baril at mga pakete ng hinihinalang shabu. Nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso habang pinaghahanap pa ang kanyang 2 kasabwat. Blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo sa pamamaslang. Samantala, patay na ng matagpuan ng isang lalaki sa barong-barong sa barangay Madaom umaga noong Sabado. Ayon sa mga taga roon, may diferensya raw sa pag-iisip ang biktima at napagtripan lang ng mga taong dumadaan sa lugar. Walang pagkakakilanlan ang lalaki kaya nanawagan ang pulis sa posibleng nakakakilala sa kanya. Until now, wala pang nag-claim or nag-abiso sa amin na kapamilya nila. So until now, Mr. X pa rin siya. So sa investigation naman doon, may sinusundan na kami dahil doon ang area na yun ay napaka-secluded, wala ring CCTV, pero may sinusundan kami na baka yun ang magiging person of interest natin. Tuloy ang investigasyon ng pulis sa kaso para matukoy ang mga salarin. Noreen Igonya, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang construction worker matapos maaksidente sa ginagawang Davao-Samal Bridge sa Davao del Norte. Habang sa Davao City, nasawi naman ang isang magsasaka nang masuffocate sa loob ng hinukay na tunnel. May umaarangkadang balita sa FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nawala ng balanse at diretsong nahulog sa butas ng ginagawang Samal Island Davao City Connector Bridge sa Babac District Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ang isang construction worker nitong Miyerkules. Kinilala ang biktima na si Welmar Lagunsay, 25 taong gulang. Dinala pa sa malapit na ospital si Lagunsay pero idineklarang dead on arrival. Batay sa pagsusuri ng doktor, acute respiratory failure secondary to traumatic brain injury ang ikinamatay ng biktima. Patuloy ang malalimang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Samantala, wala ng buhay ng matagpuan sa loob ng hinukay na tunnel ang 54 na taong gulang na magsasaka sa Purok Pag-ibig, Barangay Saloy, Calinan District, Davao City, Sabado ng umaga. Ayon sa pamilya ng biktima, nagtatrabaho sa kanilang taniman ng kakao si Eddie Tacon at nagtungo sa tunnel. Hindi na nakabalik ng bahay ang padre de pamilya at kinabukasan ay nakita na lang itong patay na sa loob ng tunnel. Ayon sa mga otoridad, na-suffocate sa loob ng butas ang biktima. Napag-alamang mataas ang carbon dioxide sa area na pwedeng makalason sa isang tao. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at inaalam kung ano ang pakay sa paghuhukay doon. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay 93, Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog mag-aalas 4 ng madaling araw sa Victor Lopez Compound sa Kapulong Street. Mabilis na itinaas sa unang alarma ang sunog makalipas lamang ang 2 minuto. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bandang alas 4:12 ng madaling araw at idineklarang fire under control alas 5:35 ng umaga. Walang naiulat o nasawi sa sunog pero nasa 100 pamilya ang nawalan ng tirahan. Tinupok ng malaking apoy ang higit 30 tindahan sa palengke ng Turil sa Davao City.
Nabulabog ang mga taga-Turil Public Market nang sumiklab ang sunog bandang 2:00 ng madaling araw nitong Sabado. Dahil gawa sa light materials ang karamihan sa mga tindahan, mabilis na kumalat ang apoy sa mga gamit at produkto. Inabot ng halos 1.5 oras bago tuluyang naapula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 32 stalls ang totally damaged habang 4 stalls naman ang partially damaged. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Tinutugis ang isa sa 10 persons deprived of liberty o PDL na pumuga mula sa Batangas Provincial Rehabilitation Center sa bayan ng Ibaan. Sa ulat ng mga pulis, tinutukan ng ICPIC ng isa sa mga preso, si Prison Guard 1 Jamil Alcantara, habang ine-escortan ang mga PDL sa public utility room. Inagaw ang kanyang baril at itinutok ito sa kanya. Sinamantala ng ibang preso ang pangyayari at tumakas papunta sa Barangay Kilo, Ibaan. Agad nahuli ang 5 sa mga preso, sumakay sa isang Alps bus papuntang Star Tollway. 3 pa ang nahuli matapos matukoy sa drone ang kanilang kinaroroonan. At kagabi, isa pang nahuli sa hot pursuit operations ng mga pulis. Nanindigan pa rin si Senate President Chis Escudero kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasabay ng desisyon ng Korte Suprema. Pero iginiit ni dating SC Associate Justice Adolfo Azcuna dapat magsagawa ng oral arguments ang Korte Suprema para mapakinggan ang lahat ng partido. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Zandro Ochona. Nagsasagawa ngayon ng all-member caucus ang Senado para pag-usapan ang mga trabaho nilang kakaharapin ngayong 20th Congress. Kabilang sa maaaring talakayin ay kung itutuloy pa rin nila ang pag-upo bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Senate President Chis Escudero na dapat sundin ng Korte Suprema matapos itong ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Duterte. Pero iginiit din niya na hindi lang siya ang magpapasya kaugnay dito, kundi pagbobotohan nila hindi bilang isang impeachment court kundi sa plenaryo ng Senado. Ito'y pagpapasahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Dagdag pa niya, kalakip din sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Kahapon, naglabas ng pahayag sina Senador Bam Aquino, Riza Ontiveros at Kiko Pangilinan para himukin ng Korte na ikonsidera ang nauna na itong desisyon. Ginagawa lang nila ng Kongreso ang kanilang trabaho batay sa mga naunang desisyon ng Korte kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint. Inihalin tulad din nila ito sa pagbabago sa mga panuntunan sa gitna ng isang laro na para sa kanila ay unfair o hindi makatarungan. Nauna na rin sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na iaapila ang desisyon sa paghahain ng motion for reconsideration. Kasabay nito, sinabi ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna na dapat samantalahin ng SC at buksan ang usapin sa pamamagitan ng oral arguments. Hindi lang kasi anya mabibigyan nito ng pagkakataon na mapakinggan ng patas ang lahat ng partido, kundi pati na ang mga justice ng Korte Suprema. Zandro Ochona, umaarangkada sa pagbabalita. Dinipensahan ng ilang mambabatas ang hindi pagtalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kanyang SONA kahapon. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Marie Ocampo.
Isa sa mga isyung isinisigaw ng mga reliyista sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang pagtalakay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Para sa Koalisyong Makabayan, importante na magkaroon ayon sa kanila ng pananagutan sa parte ng mga Duterte. Hindi dapat payagan o maging pagkampante ang pamahalaan kaugnay sa pagnanakaw sa taong bayan. Hanggat hindi napapanagot ang mga nagnakaw na yan, walang hustisya para sa mga nawalan ng mga public services. At lahat ng institusyon ng ating gobyerno ay talagang pumapabor kay Sara Duterte na nagiging detrimental naman or hindi ito sumasagot sa kahilingan ng ating mga mamamayan na panagutin si Sara Duterte. Ngunit lumipas na ang sona ng Pangulo, walang nabanggit patungkol sa kaso ng ikalawang Pangulo. Para kay Deputy Speaker at Iloilo 1st District Congressman Janet Garin, iba ang punto ng sona ng Pangulo ngayong taon ayon sa kanyang panayam sa DZMM. Impeachment is about accountability. Tama naman na may proseso, but tama naman na dapat may accountability, but it is a divisive topic. Sa kanyang pananaw, pinili ng Pangulo na hindi ito banggitin dahil hindi tamang okasyon ang SONA upang pag-usapan ang isyu ni VP Sara. Giit niya, ang SONA ay isang araw para ilatag ng gobyerno ang kanilang plano para sa mamamayan, habang ang impeachment case ay mas nararapat pag-usapan sa Kongreso. And I believe that was his focus. The impeachment process is more of accountability that will be handled by Congress and Senate. So mas minamarapat na ito ay pag-uusapan sa Kongreso at sa Senado. Bagamat wala ang impeachment case, pinitik ng Pangulo sa kanyang talumpati ang mga umano'y nangyayaring katiwalian sa flood control projects. Bukod dito, inilatag din niya ang mga hakbang ng administrasyon para sa nalalabing 3 taon ng kanyang termino. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Kinwestiyon ng ilang manggagawa sa Cebu ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Anila, mali ang hatol, bagkus ay litisin at papanagutin ang Vice-Presidente sa milyong-milyong pisong confidential funds. May umaarangkadang balita si FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Duterte panagutin. Ito ang sigaw ng mga manggagawang Cebuano kahapon sa kanilang kilos protesta na itinaon sa ika-4 na sona ng Pangulo. Patuloy nilang kinikwestiyon kung paano nilustay ng Office of the Vice President ang milyon-milyong pisong confidential funds, pati na rin ang paglustay ng 125 million pesos sa loob ng 11 araw. Kinwestiyon ni Bagong Alyansang Makabayan Central Visayas Chairman Jaime Paglinawan ang desisyon ng Korte Suprema. Kinsa man ni silas Mary Grace Piatos, kinsa man ni silas Villamin, kinsa man ning 1,300 nga mga recipient nga wala gani malista diha sa matawag nato kanang Philippine Statistic Authority. Dapat manubag nga sa among tanaw gani pagkakaron sayop ang desisyon sa Korte Suprema. Among gisuportahan ang mga opinion sa mga legal expert. Dagdag pa niya, malinaw ang nasa saligang batas, lalo na ang salitang forthwith na ibig sabihin ay agad-agad at hindi na kailangan pang patagalin. Aniya, nakakabahala ang desisyong ito ng Korte Suprema dahil ibig sabihin nito ay pwedeng suportado ng Judiciary Department ang mga politikong nasa pwesto. Sa tanaw na mo ang desisyon sa Korte Suprema, mauni maingon na ito maghatag sa mga kurakot nga pwede ra nila mangurakot kay kung doon na may ihain nga impeachment o doon na may mga kaso, suportahan sila sa naa sa judiciary. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. At para pag-usapan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin live via Zoom si Senior Lecturer ng UP College of Law, si Attorney Amando Virgil Ligutan. Magandang hapon po, Attorney Ligutan. Welcome po ulit sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Ninya Corpus. Tsaka Ninya, magandang hapon. It's nice to see you again. Yes, salamat again sa oras niyong binigay dito, Attorney, sa aming show. Unang-una sa lahat, Attorney,
Anong reaction nyo sa naging desisyon ng Supreme Court at nagulat ba kayo? Okay, so to begin with, yes, ako po ay isa sa mga nagulat sa naging desisyon ng ating Korte Suprema on a monumental case, yung kaso po ng impeachment against the Vice President. So to begin with, as a lawyer and as a citizen of the Republic, ginagalang ko po ang naging desisyon ng Supreme Court. But having said that, I am also entitled as a citizen, as a lawyer, to tell my opinion on the Supreme Court decision. And I think mali po yung naging desisyon ng Supreme Court, Jack tsaka Nina. Paano ko po nasabi na mali? Kasi po binago po ng Korte Suprema ano yung mga requirements in impeaching a public official like the Vice President. Binago po nila tsaka in-apply po nila yung mga bagong requirements to what the House of Representatives did on February 5, 2025. So ito po ay opinion din ng ibang mga former magistrates, ng ibang mga justices sa Supreme Court. So tama po yung sinasabi nila na unfair naman na i-require ng Supreme Court na dapat sundin na ng House of Representatives etong mga bagong requirements. Just like saying that when the House of Representatives by more than 1/3 votes impeached the Vice President, and it must be noted, Jack tsaka Nina, when they did that on February 5, sinunod lang nila ano yung mga existing requirements. At saka yung mga existing requirements, nakapaloob yan sa Francisco case, which was decided, if I'm not mistaken, in 2003. Pero all of a sudden, sinasabi ng Supreme Court, teka muna, eto yung mga bagong requirements pala. So tama yung opinion na unfair yan. Unfair na i-impose ng Supreme Court yung mga bagong requirements. Which at that time were not yet existing. So tama yung opinion na parang unfair naman. So sinasabi ng mga experts, and I agree with them, yes, you have discretion to impose new requirements, but you apply them prospectively. Unfair that you apply them to an existing impeachment case against the Vice President. Ninyo sa kanya. Yes. Opo. So ang sinasabi nyo nga po, no, kumbaga, labag ito sa konstitusyon. At kung ganito po, parang nilabag ng Supreme Court yung sariling konstitusyon ng bayan. So, syempre ito ay subject to different arguments naman po. No? We're hearing different sides. Pero para po sa inyo, ang ginawa nila ay labag sa ating saligang batas. So I cannot say that. I cannot say that because they are the Supreme Court. They have the prerogative to interpret. Yung sinasabi ko lang, unfair yung pag-impose ng new requirements. At that time, hindi pa naman existing yung mga requirements. Okay, it's like putting the cart before the horse. But aside from that, aside from that point, Jack tsaka Nina, with all due respect po sa Supreme Court, may mga factual inaccuracies yung decision ng Supreme Court. What do I mean by that? Okay. Yung premise po kasi niya sa kanya yung argument ng Supreme Court is kasi in-archive yung 3 impeachment complaints, sabi nila that's equal to dismissal of the impeachment complaints. Okay. Tsaka kasi na-dismiss na, kasi in-archive, hindi na pwedeng mag-file pa ng another impeachment complaint without violating yung 1-year bar rule. Pero ito yung bagay na kailangan marinig ng publiko. For one, I was there. I was inside the plenary hall of the House of Representatives. And nangyari dun, Jack sa kanina, nauna po yung pag-file ng fourth impeachment complaint rather, before na-archive yung first 3. Okay, ulitin ko. Nauna po yung pagpa-file ng fourth impeachment complaint before na-archive yung first 3 impeachment complaints. So if yun yung nangyari, paano masasabi ng Supreme Court
na yung pag-a-archive ng first three impeachment complaints amounted to dismissal barring the fourth impeachment complaint. Nauna nga yung fourth impeachment complaint So for me, ito yung isang glaring factual inaccuracy. Etong isang bagay na mali po yung Supreme Court. So kailangan po nilang i-reconsider yung decision for that very crucial factual inaccuracy. Yung pangalawa, Jack, sa kanina. Yes, po. Sinasabi ng Supreme Court na nag-adjourn na yung session on February 5, tsaka hindi na po pwedeng i-tackle daw ng Congress yung unfinished business. With all due respect po, mali po yun. Yung basihan ko po, Linya to Jack, is like this. Yes, po, Attorney. Adjournment na sinasabi nila, that applies only to the adjournment sine die, which happened on June 13. Hindi po yung adjournment on February 5. Ibig sabihin, Jack, sa kanina, after the adjournment on February 5, may session pa eh. Yes, yung session is resumption on June 2 until June 12 or June 13, if I'm not mistaken. So mali po yung interpretation ng Supreme Court na hindi na po pwedeng, na-terminated na kasi na-adjourn na. Yes, nag-adjourn sila, pero may kasunod pang session on June 2 until June 12 or 13. So with all due respect po, isa po itong glaring mistake on the part of the Supreme Court. So I follow. Sinusunod ko po, I add to the chorus na sinasabi dapat i-reconsider ng Supreme Court. Kaya itong mga bagay na ito niya sa Kajek, maiwasan dapat ito kung yung Supreme Court po nag-oral arguments on these matters. Isang po bagay na pinupuna po ng ating mga experts. Sa isang malaking case po ng impeachment ng Vice President, ba't hindi po nag-oral arguments yung Supreme Court? Yes, actually. Pwede pa po ba na gawin yan ngayon? Yes. Pwede pa po? Yes, Ninya sa Kajek, it was reported like 3 minutes ago. Sinasabi ni former Justice Ascuna na dapat may oral arguments. And I fully agree with that. Ito mga bagay na to could have prevented the Supreme Court, with all due respect, from committing, again with all respect, itong tinatawag ng mga serious factual inaccuracies sa decisions nila. Tsaka yung last point, Ninja sa Kajek, sinasabi ng Supreme Court na binayolate daw din po ng House of Representatives yung due process clause of the Constitution. Again, with all due respect, we don't agree. Masihan po. Kasi po yung due process, yung premise po niyan is, it says, no person shall be deprived of life, liberty, or property. Yung tanong, when the Vice President was impeached by the House of Representatives, was she deprived of anything? None. She was not deprived of anything. She remained to be the Vice President. She remained entitled to the privileges, the rights, and obligations of her office. Yung pagdi-deprive po mangyayari lang yan when she is removed by the Senate after impeachment trial. So mali po yun, with all due respect. Mali po yung pag-impose ng due process when in fact, she was not deprived of anything yet. So mukha pong ang nangyayari po ngayon, talaga nagsasagutan po tayo sir? Ito pong mga explanation po ninyo. But ano po ang pwedeng gawin ngayon ng Kamara? Sabi nga nila magmo-motion for reconsideration sila. Pero sa inyo pong tingin, knowing na ito, unanimous po yung desisyon ng Supreme Court. Marami po nagsasabi na wala na yan. I mean, di ba? I'm sure narinig yun na rin po yan na unanimous silang nagdesisyon para mahihirapan na ma-overturn kahit na mag-motion ka pa. Okay, so the fact na naging unanimous yung decision, so for me, hindi po yan hindrance on the part of the House of Representatives to file yung tinatawag po na motion for reconsideration at saka yung possibility niya sa Kajek refiling the same. But for me, hindi po dapat pinag-uusapan yan. Kasi po may opportunity pa po yung Supreme Court, again with all due respect, to reconsider po yung decision. Pag hindi po na-correct, itong mga tinatawag na mga factual inaccuracies, ito po ay
it will be an unfortunate incident when the Supreme Court, despite being apprised of these alleged factual inaccuracies, if they don't rectify it, it will be an unfortunate situation, Jack tsaka Nina. And Attorney Ligutan, no, tingin nyo delikadong naging president to sa mga future na magpa-file ng mga impeachment case? For me, yes. Kasi nga yung design kasi ng Francisco, yung requirement na deemed initiated lang yung proceedings, pag na-refer to the Justice Committee, yung purpose niyan, Jack, is yung pag-prevent of yung mga political allies ng isang president o vice president of filing yung minatawag ng mga bogus, frivolous complaints para lang ma-trigger yung one-year bar rule. Kaya nga stringent yung requirement eh. Hindi lang yung pag-file ng complaint eh, dapat i-refer. Pero itong Supreme Court, sabi nila, even without referral, it could amount to initiation daw. For me, that sets a dangerous precedent. Parang baka pwedeng abusuhin na po yung one-year bar, which exactly yung reason why mas stringent yung requirement in the Francisco case, Jack tsaka Nina. Okay, and Attorney Ligutan, last lang from my end, no? Siguro yung kanina yung pinanggalingan na tanong kanina ni Nina, yung tungkol sa Serawi, kung labag ba to sa saligang batas. Siguro, tungkol dito siguro dun sa yung, hindi ba, ano na nangyari dun sa Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng Philippine Constitution, which is yun nga dapat aksyonan ng Senado forthwith. I mean, pwede bang gamitin ngayon ng Senado itong desisyon ng Supreme Court at sabihin, wag na natin ituloy. Dahil nandun na yung desisyon ng Supreme Court. Ba't pa natin na-action ito? Yeah. For me, the Senate has the sole prerogative and power to try the Vice President in an impeachment trial. So, tingin ko po, Jack, tama po yung desisyon ng Senate that they will vote on the matter, whether to proceed or not. Kasi nga, nakasulat sa Constitution yung sole prerogative ng Senate to try the Vice President in an impeachment trial. So I really hope na yung ating mga senador, they will remain faithful to their sworn duty to try the Vice President in an impeachment trial, Jet. Siguro to finish this interview po, what do you think of the optics? Kasi tumagal na po ito ng tumagal. Hindi naman po natin sinasabi, o hindi po sinasabi ng Korte Suprema na inosente si VP Sara, no? Pero syempre sa mind po ng mga ordinaryong tao, dinismiss na yan ng Korte Suprema. Yeah. Diba? Parang, ano po ang basa nyo dyan? Ito, hindi na, bilang abogado at siguro observer ng political climate ng ating bansa. It sends a very wrong signal, Nina, na pag you have that family name, it's like parang mahihirapan to exact accountability from you. Okay, uulitin ko, may isang school principal na kulong for 11 years or 5 years for stealing like 5,000 pesos. But in this case, yung accusation is she amassed millions of public funds pero hindi man lang magta-trial. It sends a very wrong signal. 80% ng mga Filipinos want an impeachment trial to proceed. But here, after months of intense discussion, the Supreme Court dismissed the impeachment cases against the Vice President. So it sends a very wrong signal to the public. Sige po. Naku, maraming salamat ulit, Attorney Ligutan, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir, at mabuhay po kayo. Thank you so much, Jack, sa kanina. Magandang hapon. Sa aming pagbabalik, Speaker Martin Romualdez at Senate President Cheese Escudero parehong iginiit ang kanilang paninindigan sa usapin ng impeachment case ni VP Sara Duterte sa pagbubukas ng 20th Congress. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mula sa mga bagong classroom at flood control projects hanggang sa direktang banat sa mga tiwaling opisyal, naging matapang ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA. Hindi lang ito tungkol sa pangako ng pagunlad,
kundi pati na rin sa paniningil sa mga lumalabag sa tiwala ng taong bayan. May umaarangkadang balita si PRTV Senior Correspondent Willie Delgado Jr. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. First of all, allow me to congratulate the newly elected and re-elected 12 senators. And Sa ika-4 na State of the Nation Address, halatang hindi lang plano ang dala ng Pangulong Marcos, may kasama ring pasabog. Isa sa pinakamatingkad, ang pagbanat niya sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Ayon sa Pangulo, may mga flood control projects na nag-collapse. Yung iba raw, hindi man lang naitayo. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. The DPWH will immediately submit to me. Inutusan niya ang DPWH na ilabas ang buong listahan ng mga flood control projects nitong nakaraang taon. At sa susunod na buwan, makakasuhan na raw ang mapapatunayang may sala. Kasama na pati ang mga kasabwat na kontraktor. Asahan ninyo, pagpapatuloy ang malawakang programang pang-infrastruktura ng administrasyon. Sa larangan ng infrastruktura, ipinagmalaki ni Marcos ang pag-uumpisa ng Bataan-Cavite Interlink Bridge ngayong taon. Isinusulong din ang pagbabalik ng Riles sa Bicol at road network para sa Mindanao. Kasama na rito ang mga hanging bridge para sa mga estudyante sa mga liblib na lugar. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo... Sa edukasyon, target ng administrasyon ang 40,000 classrooms bago matapos ang termino. Ayon sa Pangulo, 22,000 raw ang halos tapos na. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Sa agrikultura, ibinalik niya ang pangako, bigas na 20 pesos kada kilo. 113 billion pesos ang pondo para sa programa ng Department of Agriculture. Sa seguridad, iniulat niyang wala ng aktibong gerilya sa Pilipinas. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon ng bagong Pilipinas. May mga bagong paaralan, health stations at street lights sa dating conflict areas. Mahigit 83 billion pesos na raw ang halaga ng nasabat na iligal na droga. Dahil sa bagyo at pagbaha, ipinangako rin ng Pangulo ang mas mabilis at matatag na disaster response. Hindi na raw dapat ginagamit ang mga paaralan bilang evacuation center. Sa foreign policy, muling iginiit ang prinsipyo, friend to all, enemy to none. Sa dulo ng talumpati, may paalala siya sa Kongreso. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Kahit anong budget. Umabot sa mahigit 100 palakpakan at standing ovation ang talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kahapon. Marami ang natuwa pero marami rin naman ang nabitin. Pero kung kayong mga kaarangkada ang tatanungin, ano ang grado na ibibigay mo sa SONA ng Pangulo at bakit? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi. 9. Magaling naman talaga eh. So, naging maganda naman yung flow ng ano nila. Malinis at saka hindi naman yan sila magtatalaga kung wala ring nagawang mabuti yung inano nila. Number 8, kasi hindi ko gaano napanood kaya 8 lang. 9. Okay naman yung pamumuno niya kasi sa mga sakuna nag-ano naman siya. 10 kasi maganda naman talaga yung pamamalakad niya eh. At gustong gusto ko talaga siya. Lahat kami buong pamilya. Tapos na ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaman ito at tila maraming pinatatamaan.
Kumuha nga tayo ng reaksyon ng isa sa mga mambabatas na naroon. Makakausap natin sa linya ng telepono si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Congressman Garbin, welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Jack Batallones po at Nina Corpus. Jeff and Nina, magandang gabi at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Yes, Congressman Garbin, una, anong reaction nyo sa naging SONA ng Pangulo? Ngayong ito yung ika-4 na SONA niya. Alam mo, Jeff, bilang isang Bicolano at kinatawa ng Ako Bicol Party List, ikinatuwa talaga namin yung pag-mention ng ating Pangulo doon sa pag-aayos ng tren papuntang Bicol Region. Talagang pangangailangan namin yon sa Bicol Region. And so, with the announcement of the President in his State of the Nation address, na maayos yung tren, talagang labing tuwa ng aming mga kababayang Bicolano. Kasama na rin yung extension ng expressway na hanggang Quezon na at patutungo na rin tong Bicol Region. Alam mo, this two connectivity is very important sa pagsulong ng progreso sa aming Rion Bicol. So, isa yon siguro sa aspetong ikinatuwa ng mga Bicolano. Yun nga, kung kayo po tatanungin, anong grade mabibigay nyo sa Pangulo? Kanina, nag-interview kami sa kalsada. Medyo mataas po. Binigay ng ating mga kababayan na may 8, 9, may nagbigay pa ng 10. Kayo po, Congressman, ano po mabibigay nyo po na grado sa SONA ng Pangulo po? Alam mo, wala naman sonang perpekto. Pero, siyempre, doon sa halos o more than 1 hour na SONA ng ating presidente, very substantial naman. And so, kung tatanungin niyo po ako, ay siguro bibigyan ko ng gradong 9. Okay. Almost perfect 10 po yan, Congressman. Let's get to specifics. Bukod po dun sa sinasabi niyong trend that will go all the way to Bicol. Napakaganda nga niyang balita. Ano pa po yung iba pa nga nilalaman ng SONA na talagang sa tingin niyo tumagos sa damdamin at saka syempre sa pangangailangan ng taong bayan? Siyempre ho, yung libreng gamot at hospitalisasyon sa mga pampublikong hospital, DOH hospital, yung patuloy na bibigay ng pinakamalaking pondo sa ating sektor ng edukasyon. These are two investment to human capital na kung saan pag tayo, ang gobyerno, ay talagang bumuhos ng atensyon at pera sa sektor ng edukasyon at sa kalusugan, ay ito'y papakinabangan long-term ng ating mga kababayan. And Congressman Garbin, actually maraming nag-aantay katulad last year na kung saan pinaban ni Pangulong Marcos yung POGO. Maraming nag-aantay na kung sakali baka daw mag-anunsyo din ng ban sa online gambling. Pero wala akong banggit tungkol dito. So ano ang reaction nyo tungkol sa medyo parang hindi yata ito na talakay sa SONA? Alam mo, nagulat din ako dahil one of the pressing issue ay yung online gambling. We expect sana na pagsasalita ang Pangulo according to its strict implementation of this online gambling to the extent na hindi na to marireach ng ating mga like the minors and those who are daily wage earner. Sana nagmungkahi yung ating presidente na mas mataas at mas striktong regulasyon dito sa online gambling. Not totally banned, but at the same time, keeping this out of reach of the minors and especially those yung mga daily wage earner. Okay, oo nga po. Ako man mismo ay medyo, na-disappoint dahil wala siyang minention on online gambling. Pero dun po sa part na parang kumbaga tumatak sa isipan ng taong bayan na nakinig sa SONA kahapon, kung may mga salita o 2 salita, 3 salita, natatatak sa iyong isipan, yun po yung mga salitang mahiya naman kayo. Nung sinabi niya po yan, ano po ang naramdaman ninyo? At ano po yung tingin nyo dun sa parte na yon? Well, syempre yung ina-address niya, hindi lang yung mamamayang Pilipino, pati na rin yung membro ng Kongreso na kung saan nag-aaproba ng pondo. And siguro this is an eye-opener sa membro ng Kongreso that this 2026 budget
should really align to the priorities of the present administration. At sangayon naman ang pamunuan ng mababang kapulungan ng House of Representatives. In fact, this afternoon sa speech of the Speaker, na siya mismo ang papaimbestiga doon sa mga ghost projects and even those projects na kumbaga hindi alinsunod sa paggagastos at hindi na ayon sa mga plano ng Department of Public Works and Highways. So, tama po yun. At kaya nga po nagsitindigan ang ating membro ng Kongreso upang i-affirm na tama ang statement ng ating Presidente. Alright. Maraming salamat po. Ako, Bicol Party List Representative Alfredo Garbin. Salamat po. Magandang hapon. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Umaaray sa matinding pagkalugi ang mga may-ari ng palaisdaan sa Pampanga matapos malimas ang laman ng kanilang fish pond dahil sa matinding baha na dulot ng sunod-sunod na bagyo at habagat. May umaarangkadang balita si FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Bahagyan ng sumisikat ang araw sa Pampanga, kaya abala na ang ilang residente sa pangingisda. Umapaw kasi ang mga palaisdaan dahil sa walang tigil na ulan nitong mga nakaraang araw. Pero kung biyaya ito sa ilan, lugi naman ang mga may-ari ng fish ponds sa Minalin. So almost 80 to 90% ng bayan ng Minalin binaha, no? Nagpasakit talaga, lalo na sa kabuhayan ng ating mga nasasakupan. Sa tala ng PDRRMO, umakyat na sa 669.5 billion pesos ang pinsalang idinulot ng baha sa fisheries industry ng probinsya. Kaya't ikinatuwa ng mga LGU ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na rerepasuhin ang mga flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Sa kabila niyan, patuloy pa rin ang pangamba ng mga residente sa Arayat. Pinalala kasi ng pag-apaw ng Pampanga River ang pagkasira ng slope protection ng dike. Isa sa mga binisita ni Governor Lilia Pineda kaninang umaga, kasabay ng paghahatid ng ayuda. Agosto ng nakaraang taon nang masira ang slope protection. Dahil dito, nagkaroon ng bitak at pagguho sa gilid ng kalsada. Higit 20 bahay malapit sa ilog ang apektado niyan. Natatakot siyempre. Bakit? Siyempre nakikita ko yung malapit na sa bahay ko, nagigiba na. Dati kasi malayo pa yan eh. Oo, ngayon na lang. Inalis namin sila dito, kawawa yung mga bata, yung mahulog yung bahay. Ayon kay Governor Pineda, ito ang konkretong halimbawa ng mga proyektong kailangan i-review sa harap ng climate change. Tama naman yun, pa-review niya lahat. Baka may maling design. Baka kailangan pang-improvean yung design kasi pa-improve niya yung design, ibahin yung design, yung talagang ma-adapt nitong climate change. Nangako ang Kapitolyo na agad makikipag-ugnayan sa DPWH para sa pagkumpuni ng nasirang infrastruktura at pagpapalalim ng bahagi ng Pampanga River. Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Natuwa ang ilang residenteng binaha sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisilipin ang mga palpak na flood control projects. Yan ang umarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ito ang matapang na pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga tiwaling nasa likod ng mga palpak na proyekto ng flood control sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Tinatayang humigit kumulang 6 na milyong Pilipino, katumbas ng 2 milyong pamilya ang apektado ng baha matapos ang pananalasa ng habagat at magkakasunod na bagyo. 34 naman ang nasawi. Isang dilubyong nang iwan pa ng bakas at patuloy na nararanasan ng ilang mga Pilipino. Si Lira, napanood ang SONA ng Pangulo at natuwa ng banggitin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga palpak na flood control projects. Work from home si Lira at apektado ang kanyang trabaho dahil nasira ang kanilang gamit matapos bahain. Sa ngayon po, deserve naman po ng mga tao syempre na magkaroon ng justice about doon sa mga pera ng tao na hindi ginamit sa tama. Mga gamit namin nasira.
kailangan akong mag-provide ng sarili kong flood control. Bumili ako ng sarili kong water pump. So, Si Ginang Gatchalian naman, naniniwala na kapag may paninindigan ng isang leader, masosolusyonan ang problema sa baha. For 59 years I've been here, ngayon lang talaga ako nakaranas ng sobrang laki. As in, dinanas kong magbangka, magbalsa, magpadyak. Kung talagang ang isang politiko talagang may pagmamahal sa bayan, gagawa't gagawa ng solusyon yan. Ngayon lang nakapagbukas ng tindahan si Aling Marivic dahil pinasok ang bahay niya ng tubig baha. Wala kaming kita. Halos 1 week na. Ngayon lang kami nagtinda kasi kahapon medyo lampas pa dito yung tubig eh. Siguro dapat lang talagang mahiya. Kasi ang hirap ng buhay ngayon. Lahat mahal. Tapos ganyan pa. Inabutan pa ng news team ang mga estudyanteng ito na iniinda na lang ang paglalakad ng walang saplot sa paa dahil sa hindi pa rin humuhupa ang baha. Baha po talaga, tapos hindi po kaya ng nakasapatos. May sapatos ka ba na nasira na? Meron po, yung isa po, kung kakabili lang po ng bagong sapatos, kaya po hindi pwedeng mabasa. Datnan namin talaga that matindi ang pangangailangan natin sa pag-address ng flood control dito sa ating mga bansa. So to speak, we did not inherit a bed of roses. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, malaki ang kinakailangang pondo para sa flood control projects dahil ang mga problemang ito ay minana pa sa mga naunang administrasyon. Nakatagdang isa publiko ang magiging resulta ng investigasyon at tinitiyak ng DPWH na walang sasantuhin na kahit sinuman sa pagsasampa ng kaso. Christian Bascones ng PRTV News, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsimula na sa kanyang mandatory military training ang Astro member na si Cha Eun-woo. Yan ang umaarangkadang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Ultra fresh in his buzz cut, nagpaalam pansamantala sa kanyang fans si Astro member Cha Eun-woo para sa kanyang mandatory military training. Wearing a simple white shirt, inihatid ng ilang fans kahapon si Eun-woo as he enters military camp. Mensahe niya sa kanyang fans, huwag raw sana siyang makalimutan. Ilang projects ni Eun-woo ang nakatakdang ilabas habang nasa military training siya. While on training, magsuserve din si Eun-woo sa Army Brass Band ng Korea. See you soon, Eun-woo. Fighting! Ako po si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila. Umaarangkada sa Showbiz Balita! Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.